Bakit nga ba may mga tao sadyang hindi pangkaraniwan ng taas? Ating alamin kung ano ang kanilang tunay na kalagayan. Ang dwarfism ay isang bone growth disorder kung saan ito ay nahahati sa dalawang uri, ang proportionate at disproportionate dwarfism. Ang dwarfism ay maaari itong mamana sa iyong magulang o magkaroon habang ikaw ay pinagbubuntis pa lamang. Ang average parent ay maaaring magkaanak ng isang bata na may dwarfism. Si Charles ay isang political science student sa Letran. Siya ay may achondroplasia dwarfism. Nagmula siya sa isang average height parent na hindi malaman kung saan nagmula ang kanyang sakit. Ang achondroplasia ay isa sa mga kadalasang kondisyon ng dwarfism. Ang ibig sabihin nito ay without bone cartilage. Ang cartilage ay isang matigas ngunit flexible na tissue na bumubuo sa buong skeletal system. Subalit, sa kaso ng achondroplasia, ang problema ay hindi ang form ng cartilage, kundi ang pagdevelop ng buto, partikular sa binti at braso. Advice ko lang dun sa mga people na nakaka-encounter ng mga ganitong cases is dapat i-treat nyo yung mga ganitong tao na like yourself. Hindi yung treatment nyo sa kanila na dapat special, may special needs, special attention. I mean, hindi dapat ganun. At siguro minsan, time to time may mga ganun talaga. Pero hindi dapat talaga ganun kasi ang best na may bibigyan nyo dun sa tao na yun. Kasi parang ma-afflict yung parang self-confidence niya sa sarili niya na makagawa siya ng mga bagay-bagay is to treat him like other normal individuals. Si William, o mas kilala sa tawag na Buboy, ay mayroon ding achondroplasia dwarfism. Siya ay tubong Bisaya. Siya ay namasukan bilang kasambahay sa kanyang tiyahin sa Tondo. Sa kanyang murang edad ay naranasan niya ang diskriminasyon. Hindi siya pinayagang graduate sa sekundarya hanggat siya ay hindi nakakapagsalita ng diretsong Ingles. Kakibat ng kanyang kondisyon ay ang hirap niya sa pagsasalita. Kaya't siya ay lumaking mahiyain ngunit masiyahing tao. Ayon kay Dr. Arlo Fernandez ng UST Hospital Psychological Department, ang epekto ng dwarfism sa pag-iisip ng tao ay ang mga One na yun. Number one, kung yung bata na yun, nung maliit pa lang siya na kahit mali siya, binigyan siya ng tawag na emotional support, tapos he was schooled very well, tapos talagang meron siyang supported with the family, he might go beyond yung kanyang physical appearance and probably develop yung kanyang other characteristic. Now, pero kung hindi maganda pang palaki sa kanya, lalo siyang niloloko or talagang he was made to feel na mali siya, then magkakaroon talaga siya ng problema sa social interaction because he'll be afraid or she will be afraid to make significant social contact kasi, number one, meron siya inferiority complex. How could you relate to someone from the basis of inferiority? So, lagi siyang meron parang slave mentality, rejection. Na lagi kong iniisip sa sarili ko na hindi ako iba sa kanila. I mean, kung kaya nila, dapat gagawin ko rin. Pero Hindi pa masyoko. Si Charles at si Buboy ay ilan lamang sa mga nakakaranas ng ganitong kalagayan. Ito ay isang patunay na hindi hadla ang ganitong kondisyon upang abutin ang kanilang pangarap. Muli, ako si Rome Buan at ito ay isang explanatory report tungkol sa dwarfism.